Guys, magandang araw sa lahat. Ah, Dito muna tayo sa likod ng ang bahay, sa bodega. Kasi maingay doon sa loob. So, marami pong salamat sa nanonood ng ating video. Inaasahan ko po na mapanood itong video na to kasi marami tayong pag-uusapan po tungkol sa ating locator. So, ang ating locator po ay Luzon, Visayas, Mindanao na po. Ilang buwan na tayo na laging nag-distribute. So kasamang palad ay mayroon ding hindi marunong gumamit. So pag-usapan natin mamaya. So congrats pala sa dalawa nating mayroon tayong dalawang customer na naka-hits na po sila. So maraming salamat po sa inyo. Hindi ko muna sasabihin kung sinong naka-hits kasi alam mo na atin ding mapagtakpan ang kanilang sarili para sa mga kaligtasan nila, di ba? So sobrang hirap. So, mayroon din na isa tayong kasama din na nakakuha din ng bato. So, hindi natin isali yan sa bilang. So, 50-50 pa yan kasi kailangan na uh, pag-alamin kung totoo ba talaga na Blackstone ang nakuha niya. Yung isa, yung pangatlo sana pero hindi natin isali sila sa nakahits ng dalawa. So, ang ating locator po ay mayroon ng story. Mayroong story na sa akin at sa may story na sa ating mga buyer. So, mayroon din na naka-hits din ng Blackstone. So, kailangan pa niya na ipakita mo na sa iba kung totoo ba talaga yung Blackstone. No? Mayroon na daw bumibili na sabi niya nas 25 million gustong bilhin pero tinatanong sa akin kung scam ba pero hindi pa natin alam. So, sir, kung nakikinig magkakangayon kung nanonood ka sa aking video ay pag-ingatan mo sarili mo. Huwag mong basta-basta ipapakita yan kasi alam mo na pagdating sa kayamanan marami talagang scammer na nagmamagandang loob pero ang plano pala ay na yung buhay mo. So sobrang hirap yan. Magpatayan na sa isang barita na 3 bilang kalaki, 3 bilang ha kasi laki lang ng 3B. Magpatayan ng mga paano na kaya yung Blackstone na sobrang mahal yan. So sobrang napapakamahal yan. So, sabi mo nakaputol yan ng glass. So pag ingatan mo yan sir, kailangan mo dapat yung taong pagtiwalaan mo baka andyan lang sa malapit yung mag-traitor sa iyo. So tulad ng mga locator natin na nakita nang gumagawa ng ibang mga locator na sobrang lakas ang locator natin at Luzon, Visayas, Mindanao na. So mayroong naninira, dami talagang naninira na nakabili daw sa aking locator na hindi gumagana. So ito papaliwanag ko sa inyo ha. Kung ikaw ang isang customer ko na nakabili ng aking locator tapos hindi gumagana, halos lahat na talaga siguro locator na bili mo na hindi gumagana, di ba? So kung hindi gumagana, pag-aralan mo. So kung hindi mo kayang pag-aralan, huwag ka na lang mag-treasure, di ba? So siguro ikaw lang nag-iisang customer ko na nagsasabi sa akin ng ganyan. Ilang buwan na akong gumagawa, sir. Malapit na mag-isang taon pero ikaw lang gumagawa. So ikaw lang nagsasabi sa akin ng ganyan. Halos lahat ng tao po sir ay pero hindi ko pa alam yan kung totoo, kung customer ko ba talaga yan. Baga patibong lang yan, naninira na hindi daw gumagana, nakabili daw siya sa akin, baka patibong lang yan. Alam mo na yung dami kasing na sa akin secure sa aking gawa na sisiraan nila na hindi gumagana pero totoo hindi pala nakabili ng ating locator, di ba? So mag-iingat po tayo. Pero kung nakabili ka ng aking locator tapos hindi gumagana, ikaw lang isang taong hindi gumagana sa iyo, di ba? So marami na sa akin nagsasabi na papatunay na gumagana yung locator sa kanila. So mayroon na nga dalawang naka-hits. Paano yan maka-hits kung puro lang ka sabi-sabi, hindi mo pinag-aralan yung locator kasi sobrang excited kasi kayo. Ganito kasi, yung mga buyer natin sobrang excited talaga. Kaya pagdating ng locator, nung araw sabak agad, yun ang problema. Tingnan mo yung dalawa, isang buwan, 2 linggo lang, pero treasure hunter na sila. Pagsabak nila sa area, hindi pa isang sabakan, hindi pa daw hindi pa nila na parang nabalanse kasi nabaguan sila. Pangalawang lang sabak, doon nakahit sila. Dalawa yon, dalawang customer natin. So magpapasalamat tayo kung bigyan tayo ng kunting pasalamat man lang, di ba? So nasa kanila yun, okay lang kung hindi nila magbigay. So mayroon naman akong customer din na hindi rin nagbigay sa akin dati pa yon.
mayroon akong customer na hindi rin nagbigay sa akin, pero nakita ko siya na napagawa siya ng bahay. Malaking bahay, nakikita ko sa post niya. Napagawa talaga siyang bahay, pero kilala ko siya kasi ah, nakikita ko siya kasi yung bahay talaga niya dati, ah, normal lang, normal lang talaga, pero ah, tinanong ko siya kung nakakuha ba siya, hindi. Pero narinig-rinig ko sa mga usapan na nakakuha daw siya, pero hindi lang umaamin sa akin. Iwan ko lang kung natatakot ba, baka sabihin magsasabay ako sa mga iba. At ngayong buwan nakikita ko na nagpagawa siya ng bahay. So, 'di ba? Nakikita na natin paano ka magagawa ng malaking bahay kung wala kang pera. So, saan ang galing? Alam ko ang trabaho niya. Alam ko rin ang mga sadlay niya. So, hindi makagawa sa ganyang kalaking bahay. So, mayroon talagang taong ganyan na kahit kunting pasalamat ni wala man lang, di ba? So, hindi na pasasalamat sa atin na ganun. So, walang problema yan kung ganyan ang mga ugali nila kasi yun talaga sila. Hindi na natin maiwasan, di ba? So, ito, yung ating locator ay halos lahat Luzon, Visayas, Mindanao na. So, nasa inyo na yan kung maniwala kayo sa ninira sa akin. Alam ko maraming naninira. Hindi lang yung mga scammer dyan. At pati yung uba na dyan na puro yan lang sa mga magandang loob dyan na gumagawa. Karamihan talaga yung gumagawa talaga ang maninira na nakabili daw sila. Tapos nagchat-chat, sisiraan ng mga page na so andun si Burgades, James Burgades, alam ko na yung ugali niyan. Lahat ng kagrupo niyan, alam ko na alam ko scammer yan eh. So, alam niyo na yan, si James Burgades, Burgades ba yan? So, alam niyo na isa pala yung scammer yan. So, mayroon nag-comment sa YouTube din, alam ko baka siya yun na nagpalit-palit lang ng account, alam mo na. Kahit anong ilang account gagawin mo sa YouTube ay pwede yan. So, marami pong salamat. Shout out pala kang Sir Franz Quirinte. Quirinte ba yan? Quirintin. Quirintin. Shout out pala sa iyo, sir, na andyan sa UAE, doon sa labas. Isang customer natin na andyan sa labas, Sir Franz. At saka Sir Francisco, Sir Francisco Dulpina. Dulpina itang apelyido niya. Shout out pala sa iyo, sir. Sa lahat ng gusto magpapa-shout out lahat. At marami pong salamat sa inyo sa pagsubaybay na wala po kong sawang tumulong sa inyo na matulungan ko kayo. Pero pagka darating ang araw na hindi na ako gagawa ng locator ay talagang swerte ang magawaan ko. So, accurate po ang ating locator, hindi po tulad ng iba na hawakan nyo. Kung anong hawakan yung ibang locator, sana huwag nyong itulad sa iba, diba? Kasi magkakaiba ang gawa. Kung anong gawa niya, iba rin ang gawa ko kasi hindi kami magkatulad. So, kung accurate sa kanila, magka-accurate din lahat. So, ang problema talaga sa paghawak sa locator ay yung paghawak talaga. Kasi mayroon rin akong isang customer na sabak agad kahit hindi siya treasure hunter, kahit hindi marunong humawak ng locator. Tinitingnan ko lang siya, hindi talaga marunong, susto sumabak agad, sobrang excited. Mayroon kasing tao, di natin maiwasan talaga na mayroon taong sobrang excited sa sarili kahit paghawak ng locator ay hindi alam, di ba? So pag-aralan niyo talaga muna kasi lahat ng kinakabili, isa lang talaga ang iwan ko kung customer ko ba yan o hindi, baka naninira lang, di ba? So sinabi niya na sayang daw nakibili sa akin. Bakit ka bumili kung hindi pala gumagana? Halos naman siguro lahat ng locator na hawakan mo hindi na gumagana. Ang problema mo kasi wala kang determinado sa sarili mo. Dapat may respeto ka sa sarili mo. Kung may pangarap ka sa sarili mo, magawa mo 'yan. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na gusto mo kasi karamihan sa restauranter kuha agad eh. Barete-bareta kasi agad ang nasa isip nila. Yung talagang totoo, totoo 'yan. Kung natamaan kayo, sorry talaga. Sa isip nyo puro barita-barita eh. Barita, tissue. Di nyo iniisip na mayroon talagang pag sa pagtitreasure, mayroon talagang mga protocol talaga. Huwag ka mag-isip ng makukuha mo agad, barita agad, bibili ka ng sasakyan. Yun ang talagang pinakamali sa isang treasure hunter. Totoo yan. Kasi naranasan ko yan dati bago pa ako, isip-isip ko puro barita eh. Hindi pala banging biro laging isang treasure hunter. Dapat mo rin alam mo rin, pag-detect mo alam mo rin ang mga sign na didetect mo. Hindi yung magditik-ditik ka lang yan tapos yung sign mo ay 50-50 yung sign.
di ba? So mayroon namang magandang sign dyan, tapos hindi mo alam ang mga HTM sa ilalim. So dapat pag-aralan mo. So ang pinakahirap sa treasure yung tubig talaga. Yung mga gusto mag-treasure dyan sa tubig, kung may nakabangga kayong tubig, wag na kayong ihinto nyo na lang yan. Sobrang hirap po. Hindi po biro, hindi magastos talaga. Mayroon po akong isang customer na gusto niyang gumastos ng 6 million. Pero inatrasan ko niya. Umiwas ako kasi sobrang laki po ang gastusin, kasi pagditi ko tapos kinumpas ko, big load po siya. Sobrang laki ng load. Kasi sa baba, yung mga giveaways, para nakukuha na yung mga giveaways. Yung isa na lang ng load, bagsak na bagsak talaga yung lupa. Butas talaga ang ilalim. At pagtingin ko ay isang tunnel. So sobrang malaking gasto, tapos yung pera lang niya ay nakikita ko parang umabot ng 100,000. So hindi yan kakayanin. Pag sinabing tunnel, malalim. Pag sinabing imperial, malalim. So huwag kayong maghanap ng malalim. Kung matubig yung area mo, ay iwanan mo na yan. Yun talaga ang pinaka advice ko sa inyo. Kung matubig yung area nyo, iwanan yan kasi malaki talagang gastusin. Maghanap lang kayo ng on the spot, ng mga giveaways talaga lang, mga daling magkuha. Kasi yan po ang kailangan natin. Kasi isipin mo, ilang buwan ka ginugol mo dyan, tapos matubig yung area mo, di ba? So sayang ang araw at ang oras na pagod na nilagay mo dyan. Yung araw mo at oras na nilagay mo dyan sa isang imperial site na sobrang lalim, kung hinahanap mo yan ng giveaways, nakahanap ka na, di ba? So wag mo kasing isipin na lagi na balita-balita eh. Yung kasi problema talaga sa treasure hunter, problema talaga sa lahat yung balita-balita sa isip. Tanggalin nyo yan. Puro balita kasi iniisip nyo. Sobrang excited na makahawak ng gold. Di ba? Pag nakahawak ng gold, wala nang isip. Totoo yan. Pag ikaw ang nakahawak ng barita, wala ka na sa isip. Di mo na maisip yung tao nakatulong sa inyo. Di ba? Marami ako natulungan. Marami ako nadinikod. Pero hindi nila naisip yung tao nakatulong sa akin. Nakatulong ako sa kanila. Totoo yan, marami. Kung nanood ka sa video ko, natamaan ka. Marami talaga. Marami ako natulungan na nakakuha na, pero kahit kunting pasalamat lang sa tics, wala. Di ba? Ako marunong din ako magdikod, pero nagpapadikod ako kasi gusto ko ng more option. Hindi ako ayaw ko ng mga one option lang, kasi pag nagkamali ang isa, dapat may pangalawa, pangatlo, di ba? So hindi tayo maging perfecto dahil hindi tayo naglilibing ng treasure. Japanese po ang naglilibing ng treasure. Pag sinabing Japanese, tricky yan. Tricky. Alam niyo ang tricky. Kayong mga treasure sa dayan, bago isipin nyo, wag puro barita yung isip nyo. Wag puro sasakyan na sa isip nyo, balay, kung anong bibilhin nyo. Yan pinakamali. Sa pagtitreasure, isipin nyo na ang treasure ay isang talang isipan talaga. Hindi yung andito, andyan lang barita, sa ilalim dyan. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Hukayin nyo lang, parang walang nangyari, parang blind spot lang, parang blind ganun. Parang ano lang, parang huwag mo ka lang mag-isip ng puro barita. Kasi pag nag-isip ka puro barita, masisiraan ka talaga. Bakit masisiraan? Kasi puro barita yung isip mo. Lahat ng nakalibing na treasure ay mayroong nagbabantay niyan. Kung hindi yan ibibigay sa'yo, kahit anong gawin mo, kahit anong 6 million pa yan yung gadget mo, hindi yan mabibigay sa'yo. Maniwala kayo sa akin. Hindi yan ibibigay sa inyo kung hindi gustong ibibigay ng tagabantay sa inyo. Kaya nga maghukay kayo, magpaalam muna kayo sa hinuhukayan nyo. Mayroong pahiwatig yan. Ilang beses na akong ganyan na sa hukay na araw-araw kami pumupunta doon, araw-araw din kami uulanin. Pag sa isang linggo pumunta kami doon, uulanin kami. Babasain talaga kami kasi ayaw niya ibigay sa amin. Naalala niyo yung sign ko sa YouTube na yung fish? Ayaw talaga nila ibigay sa amin. Alam ko talaga nandyan sa ilalim, pero ayaw talaga ibigay. Mayroon talagang problema. At ninutahan namin ng kasama ko, parang ayaw talaga ibigay. So mayroon talagang ganon. So iwasan nyo yan, huwag nyo pilitin. Kung mayroong treasure, kung ayaw ibigay, huwag nyo pilitin. Makahanap pa kayo. Maraming treasure na nakabaon na hindi pa alam ng iba. So ang pinakamagandang treasure talaga yung pinakamagandang sign. Pag pinakamagandang sign, hindi mo talaga maiwasan na baka yan ang makapabago sa buhay mo. Hindi yung 50-50 pa yung sign, 50-50 pa yung treasure mo, diba? So mas maganda talaga yung legit talagang na sign.
Kasi pag legit na sign, totoong sign, totoo rin yan ang kuha mo. Pag 50-50 pa yung naging sign mo, 50-50 pa yung naging treasure mo. Kahit mayroon ka pang gadget. Kailangan talaga, legit talaga yung naging sign mo. Mayroon ako nakikita dyan na hindi pa legit sign. Kahit biyak lang ng bato, ginagawang sign. Diba? So, sobrang excited lang sa tao. So, iwasan nyo lang, bawasan kunti yung pag-iisip nyo na sobrang excited. So, sa pagtitreasure talaga, dami talagang mga bawal talaga. Totoo yan. Maniwala ko yung hindi. Kung ikaw nakahawak ng locator ko, pag-aralan mo na. Pag-aralan mo kung anong galaw, hindi yung sobrang sabak agad. Yun ang problema nyo. Lahat naman siguro ng locator nyo hinawakan, hindi na gumagana. Huwag ka na lang mag-treasure kung sobrang excited ka sa sarili mo. Ako na magsasabi sa iyo, huwag ka na mag-treasure. Puro barita na kasi nasa isip mo. Nasisiraan ka na ng bait. Kaya hindi ka nakakuha. Kahit nga yung iba dyan naghuhukay pagdating malapit na sa treasure, ilang dangkal na lang pinasok ng isip niya ng nagtagabantay, hindi na nakakuha kasi tinatamad na siya hindi na alam na ilang dangkal na lang treasure na, di ba? So kasi yung isip mo kasi madaling pasukin ng tagabantay. Bakit? Dami kasing sa isip mo, puro barita agad wala kasing tiwala ka sa taas. Kung may tiwala ka sa taas, kung malakas ang panalangin mo, tutulungan ka niyan. Hindi yung puro nakasabi-sabi, sir, mayroon ako nabili, hindi umitik. Sir, yung detector mo, hindi umitik. Kahit anong detector hawakan mo, di yan gumagana. Huwag ka na lang mag-treasure. Huwag ka na lang, hanggang dyan, isipin mo na lang, hanggang dyan ka na lang. Huwag mo na lang isipin. Kung hindi mo kayang, hindi mo kayang paangatin ang sarili mo. Kung wala kang determinasyon sa sarili mo, puro bunganga lang hinahanap mo, huwag ka na mag-treasure. Yan, payo ko sa inyo mga bagong treasure hunter dyan. Kung puro bunganga lang hinahanap mo, kung wala kang determinasyon sa sarili mo, wala kang pangarap pa sa buhay sa pamilya mo, ihinto mo na lang yung paging treasure hunter mo. Kasi puro bunganga lang, walang treasure sa bunganga, kundi sipag at tiyaga ang kailangan. Tingnan mo yung dalawang aking customer. Sipag at tiyaga. Isang buwan siya nag-aaral, pinag-aralan niya, sumabak siya, failure siya. Pangalawa, doon siya tumama. So ganon po ang pagditing. Hindi ibig sabihin na mayroong kalukitor kuha ka agad. Pag-aralan mo yan, hindi yung puro ka bunganga lang yung sinasabi mo. Paano ka makakuha kung hanggang bunganga lang? Walang treasure sa bunganga. Ang treasure andyan sa pagsisikap. Dapat may determination ka sa sarili mo. May respeto ka. Dapat mautak ka, di ba? So mas maganda yan kasi mayroon ka ng akalalay sa pagtitreasure kaysa wala. Isipin mo, magtitreasure ka, wala kang kahit anong gadget. Sobrang hirap, naranasan ko yan. Kung alam nyo lang, pasalamat pa nga kayo nakabili kayo ng locator na accurate po yan. Ako ang magsasabi sa inyo, pag hindi yan accurate, siguro wala pang nakakuha hanggang ngayon. Ilang buwan na tayong gumagawa, halos 10 ang nag-order sa akin, ilang batch. Dati hindi ko lang pinakita yung magagawa ko, halang yung pinadala ko. Kasi ayaw ko sana na makita sa iba na gumagawa ako, kasi alam ko talaga na daming basher, daming maninira. Kasi yung mga gawain ng iba dyan na gumagawa purya lang sa maganda, sisiraan. Tulad ng isang negosyo rin yan, sisiraan. Pag umaangat yung isa, sisiraan yan para siya na mga aangat. Garon din yan. So nasa inyo ang problema, hindi sa akin. Sa ikaw ang may problema, hindi ako. Di ba? So papatunay ko na yan sa inyo na nakahits na sa atin, nakahits na sa dalawang customer natin. So mayroon ng isa na bato, iwan ko kung yung bato niya ay totoo pa talaga. Pero umiilaw talaga yung bato niya. Ayaw ko pang ibilang siya sa pangatlo. Ayaw ko pa nang munang ibilang siya sa pangatlo. Ayaw ko rin pangalanan siya kasi para lang sa kapakanan ng sarili niya, baka ano mangyari. So kailangan talaga na mag-ingat kayo. Sa nakuha dyan, mag-ingat kayo, huwag kayo magsabi-sabi. Kahit kapatid o kamag-anak mo, mahirap yan kasi alam mo na, pag gold, pag treasure, ang kapalit niyan, dugo talaga. Kahit ako, hindi ko nagpapakita ng mga ganyan. Ayaw ko ng mga ganyang
Yan. Gusto ko tingin ng mga tao, normal lang talaga. Hindi ayoko, pag ako makahawak ng maraming treasure, ayoko ng ganyan. Gusto ko normal lang. Normal lang. Ayoko ng mga ganyang pasikatan. Kasi kasaramihan sa iba, pasikat. Gusto normal lang sa sarili na, na hindi na makita sa iba, na makita lang sa iba na sobrang hirap mo rin. Kasi pag ganyan, pag yung ganyan ang tingin nila sa inyo ay talagang walang mag-i-interest sa iyo, di ba? So, simple, simple lang. So, ganyan. Gusto mo ng kung ikaw nakakuha ng treasure, kung gusto mo ng hindi masyadong halata, ah, gusto mangutang ka, kahit ano dyan, utangin mo, tapos matagal mong bayaran, paulit-ulit mo yan pasisingilin. Para sabihin ng iba, nakagawa sa bahay sa Pulano, nakagawa ng bahay pero puro utang, di ba ganun? Simple lang, di ba? Isang clue lang yan. Kung ikaw nakakuha, bilangan ng 10, utangan mo, tapos wag mong bayaran ng buwan-buwan. Bira lang, para laging galit na naniningil sa'yo, pero hindi niya alam na balak mo pala yan, para tingin ng iba, hindi maging maidlap ang mata mo sa ibang tao dyan sa paligid mo. Kasi pag nalalaman yan, sigurado ka talaga. Meron nga akong kasamahan dati dyan na isang trisby lang kalaki. Kumpare sila, magkumpare. Matagal silang kaibigan kahit sa inuman. Isang trisby lang, siguro mga media lang ata, kalahating kilo o 1/4 yan. Hindi ko alam yung mga ilang kilo yan. Tapos nakapulot siya ng crispy kalaki. Gold bar. Tapos parang nagkasalubong sila sa kumpare nila. Pero parang magkapatid sila, parang dugtong tinaiya. Tinatanong ng sa kumpare niya na anong hawak niya. Sabi niya, barita. Crispy. Ito. Palakas na marami na tayong pag-inuman. Tapos yung isang kumpare, umuwi. Yung hindi nakahawak, yung kasalubong niya, hindi niya alam na may balak na pala. Isipin mo mga kumpare, dugtong yung bito kanila, pero nagawa pa niyang patayin yung kumpare niya. Ganon po kahirap talaga pag nakahawak ng treasure. Kaya ako, pag makahawak ako ng maraming treasure, hindi ko talaga ipapakita. Gusto ko tingin yung mahirap lang talaga. Ayaw kong makita ng iba, kasi pag naalam ng iba at narinig yan, sigurado yung buhay mo 50-50 yan. Naging 60-60 pa nga. Sobra. Kaya kayo nakakuha dyan, mag-ingat kayo. Daming mga tao na magpapakita ng magandang loob sa inyo. Totoo yan. Magpapakita ng magandang loob sa iyo, pero iba na bala ang balak. Baka kinabukasan, wala na. Yun na pala ang last day mo. So, sobrang hirap. Kaya mag-ingat kayo. So, sa ating nakakuha dyan, mag-ingat po kayo. Huwag basta-basta maniwala. Yung isa dyan na ayaw kong ibilang sa pangatlo, yung nakakuha ng bato, yung nag-tick sa'yo ng 75 million. Di pa natin alam yan kung totoo ba hindi. Pero yung bato mo ay kailangan talaga na matingnan yan sa expert. Patingin mo pa yan yung blackstone mo. Patingin na kung blackstone ba talaga yan. Pag blackstone yan, umalis ka dyan sa tinitirahan mo. Kasi dami na nakaalam. Umalis ka dyan, dalhin mo yung lahat ng pamilya mo. Talagang babalik ka lang dyan kung siguro mayroon ka ng bodyguard, di ba? So sobrang hirap. So ganun po ang pagtitreasure. Ang pagtitreasure, hindi kuha agad. Tanggalin mo yung barita-barita sa utak mo. Tanggalin mo yung puro pangarap ng bahay at sasakyan sa isip mo. Yun ang pinaka-problema sa tao. Yun ang problema sa treasure hunter. Naghuhukay pa, nag-iisip na. Diba? So, iwasan nyo yan. Iwasan nyo naging bunganga nyo na puro treasure, puro hindi nagditik. Hindi ka lang kasi kayang pag-aralan yung locator natin. Ilang locator na hawakan mo, hindi umana. Huwag ka na mag-treasure. Ako na magsasabi sa inyo. Huwag ka na mag-treasure. Huwag mo nang pangarapin pa yung di mo kaya palang abutin. Diba? Paano mo bilhin yung gusto mo kung hindi mo tatrabahuin? Tratrabahuin mo yan. Wala, hindi yan hinihingi yung pangarap mong gusto mong bilhin.
Kaya sa pagtitreasure, kailangan mo ng pawis at pagod. Hindi yung andyan na agad. Natatawa lang ko sa inyo. Yung totoo talaga. Kung may determination ka sa buhay mo, kung may pangarap ka sa sarili mo, sikapin mo. Laking tulong na yan sa inyo. Yung iba nga dyan, naghahangad pa ng gusto magkaroon ng locator. Yung iba dyan, gumagawa na lang kasi walang ikabili. Diba? Ayaw ko rin ituro ang nalalaman ko. Kasi alam ko, pag itinuro ko dyan, dami talagang taong pagsamantalaan. Alam mo na, diba? Pagsamantalaan yung gawa natin. So, gagawin nila pagpirahan. So, ganun po. So, kaya mag-ingat kayo ha. Mag-ingat kayo. Pati nga ako ngayon, talagang daming sumisira. Alam ko, sino yan, yung mga tao na yan. Kung magawa yan. Purya lang talaga sa mga magandang loob dyan. Sa mga magandang loob dyan, shout out sa inyo at God bless din sa inyo. Hindi po ko naninira ng iba dahil ayaw kong makasakit din sa dibdib. So sa gumagawa rin dyan, purya lang talaga sa magandang loob, pero sa hindi magandang loob, problema mo na yan. Sa taas na lang ang bahala sa inyo. Kung ganyan ang gawain mo, next year ganun ka pa rin. Walang magbabago sa sarili mo kung wala kang respeto sa sarili mo. Irespeto mo yung sarili mo. Paano ka bigyan ng grasya? Paano ka bigyan ng hinahanap mo kung wala kang respeto sa sarili mo? I-treasure mo na ang kalooban ng sa taas bago yung ka mag-treasure. Hindi mo ba alam ng lahat ng treasure hunter? Tingnan mo sa YouTube, tingnan mo sa Google, bakit maka-Diyos ang lahat ng treasure hunter? Tingnan mo, halos lahat yan maka-Diyos. Alam mo bakit? I-treasure muna yun sa taas bago yung i-treasure mo yung ginagawa mo. Kasi pag yung nasa isip mo ay masama, masama sa yung mangyari yung buhay mo, yung hinuhukay mo, masama rin. Mas maganda yung malinis at maganda yung loob mo. Kasi pagtitreasure yan, maganda rin yung kalalabasan ng pagtitreasure mo. Yun po ang totoo. Totoo talaga yan. Kung kayong tumatawa, tingnan natin next year kung ano mangyari sa inyo. Ganun pa rin kayo. Diba? So na nakakuha dyan, kung sino pang makakuha, God bless po sa inyo. Hindi po ako kusang manghihingi sa inyo. Kung anong ibibigay nyo sa akin, marami pong salamat. Kasi marami na ako natulungan, marami na ako nadikod. Mayroon din akong kaibigan na nadikod, na tapos na nakakuha siya. Tinatawagan ko siya, chat ko siya, ayaw na mag-reply kasi alam mo na, hindi naman ako nanghingi. Kung gusto ka magbigay sa akin, walang problema, dahil ko papasalamat sa iyo. Pero isipin mo naman, paano ka nakakuha niyan? Paano mo nalaman? Diba? Hindi ka makakuha niyan kundi sa isang tao lang na nagtuturo sa iyo. Diba? Hindi mo alam yan gawin kung hindi dahil sa isang tao. Sana maalala mo yan bago ka matulog. Diba? So, magandang araw sa lahat na nanood sa ating video. Sana po ay magbigyan ko kayo ng leksyon talaga na hindi puro barita-barita ang nasa isip natin. Hindi po gold lang lagi ang nasa isip natin. Pati pagtulog na nanaginipan nyo na, ayan, tanggalin nyo yan. Sa pagtitreasure, daming determinasyon, daming protocol. Dami tayong protocol, hindi yung puro treasure lang naisip. Dati ako, bago pa ako, nasa isip ko puro barita eh. Kahit pagtulog ko, barita-barita na eh. Mayroon nag-advise sa akin na huwag ka mag-isip ng mga ganyan. Isipin mo lang naging laro-laro lang yan. Laro lang, parang naghuhukay-hukay lang ka lang. Ganyan. So, sa awa ng taas, bibigyan ka rin. Diba? So, huwag niyong isipin na ang pagtitreasure ay makukuha mo agad sa isang idlap lang. Dapat mong pagsikapan, pag-aralan, pinapawisan yan ng maraming singot. Ako nagtitreasure ako dati, kahit walang kain, naakyat ako sa bundok. Diba? Uupo ako sa sign,
kinakausap ko yung kung sino na tagabantay dyan. Kinakausap ko yan. Ganun ako. Pag-aaralan ko yan. Kaya nga tumira ako dito sa Mindanao. Kasi alam kong maraming treasure dito sa Mindanao. Diba? So kung gusto nyo mabago ang buhay nyo, pag-aralan nyo. Para kayo nag-aaral ng first year hanggang college. Ganon rin yan. Hindi ka makatapos ng kolehiyo kung hanggang grade 1 ka lang. Hindi ka nag-aaral. Dapat pag-aaralan mo. Yun talagang problema sa lahat eh. Hindi marunong mag-aral. Hindi marunong mag-isip. Puro barita ang nasa isip. So, shout out sa lahat ng nagpapa-shout out. Marami pong salamat sa nanonood ng aking video, sa mga supporters ko dyan sa labas sa ating bansa, yung mga customer ko dyan sa tagalabas. Thank you for ordering my gadget. Thank you, and God bless to all of you. Dito sa atin, marami pong salamat sa nag-order, Luzon, Visayas at Mindanao. At marami pong salamat sa pagsubaybay niyo sa akin. Wala pong sawang turuan ko kayo kung paano ma-recover natin ang hinahanap natin. At makatulong din sa inyo sa paggawa ng gadget kahit wala akong sweldo, walang sahod po. Ang akin lang makatulong sa inyo. Sana matulungan ko rin kayo kahit kunting panahon sa kunting handog ng pamasko kaya walang sweldo. Pero huwag nyo isipin na ako ang bibili ng mga materials nyo. Kaya nga magbabayad kayo para sa materials nyo. So sa naninira dyan, kung maniwala kayo, problema muna yan. Kung dyan lang ang isip mo, kung yan lang kababa ang isip mo na naniwala sa mga naninira, isipin mo na lang dyan, hanggang dyan ka na lang. Yan lang po at God bless po sa lahat. Marami pong salamat.